A blessed, blessed day po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa atin. Sorry po, late na yung ating morning devotion kasi ngayon lang kami nagkaroon ng internet. Nawalan kami ng internet kanina. And finally, bumalik na. So, patuloy na. No? Pagpatuloy na natin yung ating daily morning devotion. No? Mukhang gabi dito sa kwarto namin kasi makulimlim po at umuulan talaga dito sa labas. And ganyan pa man, no? We have a cool weather. Ayan. Ayan naman ang kagandahan, no? Pagka umuulan, din namin kailangan magdilig sa labas. So, nakatipid na kami ng tubig, no? So, ngayon, tungo-tunga yung mga halaman namin at ano sila ngayon, busog na busog sa water. Ayan. Ganyan pa man, no? Nagkaroon kami ng problem sa internet connection kanina. Wala kaming internet connection kaya hindi po kami nakapag-live. Pero dahil bumalik na, kaya ipagpatuloy na natin, no, itong ating gawain na nasimulan, no. Kailangan matuloy-tuloy natin ito para pagdating ng Friday, no, matalakay natin yung ating pang day 27 at saka 28 na topic. So today, tatalakayin natin ang ating day 24 and 25. Tapos tomorrow yung day 26 natin. And then Friday is day 27 and 28. So bago tayo magpatuloy, hilingin ko ulit ng bawat isa ay yumuko po at tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito, sa pagkakaloob mo sa amin ng kalakasan at pagkakataon ulit na kami ay makapagpatuloy ng gawain sa araw na ito. I-bless mo po ang bawat isa sa amin. Ingatan mo po kami, Panginoon, lalo na sa mga panahon na ngayon na umuulan. Ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan at pagkakasakit. Ingatan mo rin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na patuloy na nagtatrabaho, nag-aaral, pumapasok, nagbabiyahe. Ingatan mo po sila sa anumang sakuna at anumang pagkakasakit. Bigyan mo sila ng maayos at malusog na pangangatawan. Samahan mo rin kami, Panginoon, sa oras na ito. Tulungan mo na maunawaan namin ang mga salita na aming pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Ikaw po nawa ang magkaloob sa amin ng karunungan at kakayahan na bukod sa maunawaan ay mai-apply din namin ito sa aming pang-araw-araw na ginagawa sa aming buhay. Hinihiling ko rin, Panginoon, nagabayan mo po ako na maibahagi ko ang mga salita ng tama at may kalinawan. Ama, patuloy mo pong haplusin ang aming mga pangangatawan, pagalingin kami sa aming mga karamdaman at bigyan mo po kami ng katagumpayan sa lahat ng mga pagsubok na aming nararanasan. At Ama, linisin mo po ang aming puso't isipan at patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So muli, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan. Ang ating day 24 ay may pamagat na ang kagalakan na walang hanggan sa kanyang presensya or joy unshakable in His presence. Naalala ko yung kanta na joy unspeakable. Paborito namin yan eh. So, dito naman, joy unshakable. Totoo, unshakable kung ang ating pananampalataya ay nakatatag sa ating Panginoong Diyos, no? At sa kanyang salita. Kahapon, natutunan natin yung kahalagahan ng pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. Diba? Kahit minsan ay may dumarating ng mga pagsubok, no? Alam natin na kung tayo ay patuloy na nakasandal sa ating Panginoong Diyos, nakakapit sa Kanya, alam natin na tayo ay hindi matutumba. Ngayon, sa araw na to, no, sa ating day 24, dadalhin naman natin yung ating pananampalataya sa pagtuklas ng kagalakan at katatagan na nanggagaling sa ilalim ng sa presensya at malalim, no, na relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Ayan.
Ang ating Bible verse na pagbabatayan ay matatagpuan natin sa Nehemiah chapter 8 verse 10 na sinasabi, huwag kayong manglumo sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ay inyong katibayan, or the joy of the Lord is my strength. Ayan, napakagandang Bible verse. Madalas nating hanapin yung kagalakan sa mga panandaliang tagumpay, no? Sa mga material na bagay, no? Feeling natin pagka nagkaroon ako ng sasakyan, nagkaroon ako ng bahay, talagang magiging masaya na ako, kumpleto na lahat. No, minsan ganun yung damdamin natin. O kaya minsan yung kagalakan natin ay nakasalalay sa pagsang-ayon, no, ng mga tao sa ating kapaligiran. Lalo na, no, sa panahon ngayon sa social media, parang gusto ng lahat ng tao, parang yan ang dinidikta ng mundo ngayon, na magiging masaya ka lang pagka ina-approve ng marami yung ginagawa mo. Which is taliwas, no, sa talagang totoong kasiyahan. Kasi yung ganito, no, yung ganitong klase ng kaligayahan ay madaling mapawi o mawala kapag nagbago na yung mga circumstances, o kaya nagbago na, no, yung isip ng isang tao, no, nabago na yung kanyang damdamin, yung kanyang isip, parang at feeling mo hindi na siya sang-ayon sa mga ginagawa mo, parang feeling mo tuloy hindi ka na magiging masaya. Yon. So ang quiet power ng isang taong nananampalataya sa ating Panginoong Diyos, no, syempre nakasalalay, no, yung kanyang katatagan sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Yung katotohanan na ang tunay at lubos na kagalakan natin ay nasa presensya ng ating Panginoong Diyos. Hindi ito nanggagaling, no, sa mga maayos na sitwasyon, no? Kung minsan feeling natin masaya tayo kasi wala tayong problema, no? So hindi po doon, no? Minsan kahit may problema tayo, pwede tayong maging masaya, no, dahil alam natin na meron tayong Panginoong Diyos na makapangyarihan na siyang mag-aayos at magtutuwid ng anumang sitwasyon o kaguluhan sa ating buhay, no? So kapag ang kagalakan ng ating Panginoong Diyos ang naghahari sa ating puso, nagiging sandigan at lakas natin ito para harapin yung anumang pagod at kabigatan sa araw-araw, no, na ating nararanasan. Kaya napakahalaga, no, na alam natin na ang Panginoong Diyos ay nagagalak at nalulugod, no, sa ating mga ginagawa, no. Yung alam natin na natutuwa ang Panginoong Diyos na tayo ay nakakatulong, tayo ay tahimik, no, na gumagawa ng mga mabuting bagay. Ayan, na hindi natin hinahanap yung approval, no, ng ng karamihan o ng ibang tao, kundi isa lang, no, yung gusto lang natin matuwa ang Panginoong Diyos sa ating ginagawa. Katulad ni Haring David, no, siya yung ating inspiring Bible character sa umagang ito. Si Haring David na mababasa natin, no, sa Awit chapter 27 verse 4, no, siya ay humarap sa napakaraming mga pagsubok sa buhay, mga digmaan at pagtataksil mula sa sarili niyang mga kakampi at mga pamilya. Pero, no, sa kabila ng mga panganib na ito, iisa lamang ang kanyang pangunahing hiling sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya, no, yung gusto niya is ang tumanda siya sa bahay ng Panginoong Diyos sa lahat ng araw ng kanyang buhay, no? That I will remain in the house of the Lord, ayan, all the days of my life. Yun ang gusto, yun ang kahilingan ni Haring David, no, upang malasin niya ang kagandahan ng ating Panginoong Diyos, no. Napakagandang panalangin, napakagandang kahilingan, no. Yun din yung gusto ko na kahilingan. Naalala ko si Mami nung binasa niya rin yung verse na yun, yun din yung gusto niyang kahilingan. Lahat tayo, no, na nagnanais na lagi nating makasama, no, so, meron tayo na kasama natin ang Panginoong Diyos, ang presensya niya ang lagi nating maramdaman. Yun yung tunay na kagalakan,
no? Ang personal na ugnayang ito ang nagbibigay kay Haring David ng katatagan at kagalakan sa gitna ng mga digmaan o mga pagsubok, no, sa kanyang buhay. So, ngayong araw na ito, no, ang hamon sa atin is the joy break. So, sa gitna ng isang mga ginagawa o pinagkakaabalahan natin o trabaho natin, no, sa ating tahanan or sa saan mang lugar, no, maglaan tayo ng 2 minuto para ipikit natin yung ating mga mata. Huminga, no? Huminga tayo ng malalim at alalahanin natin, no, yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa atin. Magpasalamat tayo, no, sa ating Panginoong Diyos para sa mga simpleng biyayang natanggap natin, no, or natatanggap natin sa araw-araw. At hayaan nating mapuno yung ating puso ng kanyang kagalakan bilang ating kalakasan. Ayan. So, napakagandang paalala yan sa atin sa umagang ito, no? A blessed morning kay Ading Shirley. Hindi na good morning. Tanghali na. Kasi nga, nawalan kami ng internet connection kanina. So, ngayon lang talaga kami nagkaroon at nagpapasalamat naman ako sa Panginoon na bumalik din agad para magawa natin, no, yung ating obligasyon at yung importanteng gawain na ito, no, sa atin, sa bawat isa sa atin, para sa ating Panginoong Diyos. Ayan, maraming salamat sa aking anak sa pag-share ng ating live sa umagang ito. So, yung ating tinalakay, no, sa ating day 24, ang kagalakan ng Panginoon ay hindi nakasalalay sa perpektong sitwasyon, no, kundi sa kanyang patuloy na presensya. Minsan dumaraan tayo sa mga pagsubok sa buhay, pero still hindi tayo mawawala ng kagalakan kung ang presensya ng Panginoong Diyos ay nandito, nasa atin, nasa puso natin ang ating Panginoong Diyos at ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako. So kapag siya ang naging sentro, no, ng ating buhay, mayroon tayong lakas na hihigit sa anumang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ayan, amen, amen. At dyan natin tinatapos yung ating day 24 na topic. So meron pa tayong isang topic, ano? Ito yung ating pang day 25 na ang pamagat ay ang katatagan ng puso sa panahon ng mga pagsubok or steadfastness of heart in trials. So, kanina, no, 'di ba, nakita natin kung paano nagbibigay ng kagalakan at lakas ang presensya ng ating Panginoong Diyos, no, sa atin. Ngayon, sa ating pang day 25, titignan naman natin kung paano natin mapapanatili ang isang matatag at panatag na puso kahit dumadating tayo, no, sa mga biglaang pagsubok o unos sa buhay. Yung katatagan, napakahalaga, no? Ang Bible verse na ating pagbabatayan ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 112, versikulo 7, or Psalms chapter 112, verse 7. Ito po yung sinasabi sa Tagalog. Hindi siya matatakot sa masamang balita. Ang kanyang puso ay tapat na nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Amen. Alam nyo, sa mundong puno ng mga balita, diba, halos lahat, no? Lahat pagka sa newsfeed mo, kahit hindi mo naman sinesearch, lumilitaw yung mga bali-balita, no? Tungkol sa ekonomiya, no? Tungkol sa kalusugan, yung mga na mga sinasabi na yung mga nangyayari, no, sa kapaligiran natin, kahit hindi dito, no, kahit sa ibang bansa, no, yung mga iba't ibang problema, no, yung napakadaming bagay na pwedeng makapagpatakot, no, or makapagpataranta sa atin, no. Ngayon sa totoo lang hindi po ako nanonood ng news kasi nga minsan hindi na ako ano bang tawag doon, hindi na ako natutuwa kasi minsan yung mga
iringan, balita sa, alam mo yun, yung parang pag-aaway-away ng mga nasa politiko, no? Puro mga ganyan na. Tapos, yung iba ay kuro-kuro, no? Yung mga kuro-kuro na nila, ganyan. So, parang hindi na ako masyadong nai-inspire. Yung mga balitang yun, no? Mas gusto ko yung good news. Ang good news ay yan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Kaya nga ngayon, sabi ko, may bagyo ba? Kasi madilim sa paligid dahil hindi na ako nanonood ng news. Hindi ko na alam kung may bagyo pa, no? Pero nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos kasi kung gusto natin ng good news, sa kanyang mga salita natin ito matatanggap. So, katulad nga na sinabi ko, no, sa buong kapaligiran natin, napakadali nating matakot, mataranta, no, doon sa mga nababalitaan natin. Yung reaksyon, no, ng karamihan kapag nakakarinig ng mga masamang balita ay agad na alala rin sa atin, no? Nagbibigay din ng takot sa atin. Minsan, kunyari, dumating yung asawa ko, alam mo ba, ganyan, ganon. Minsan, kinakabahan din ako, pero pinapanalangin ko na lang, no? Pagka nakakabalita ako ng ganyan. Pero, no, yung isang taong may quiet power, no, meron siyang ibang klase ng reaksyon. Yan, ito yung kailangan nating matutunan. Yung kanyang puso ay matatag at hindi madaling matinag. So, dapat ito, yung klase, no, ng puso na meron tayo, no, yung hindi agad-agad, no, na lulumo, hindi agad-agad na natataranta, hindi agad-agad na natatakot. Bakit? Dahil nakatali tayo sa pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos. Yung faith natin, no, ay nasa ating Panginoong Diyos. So hindi sa mga balita o sa galaw ng mundo tayo, no, nakatali, kundi sa ating Panginoong Diyos. Ang katatagan na ito ay hindi katigasan ng loob, no? It doesn't mean na matigas ang loob natin, kaya hindi tayo natatakot, hindi tayo natitinag, hindi gano'n, no? Kundi yung kapayapaan, no, nandito sa atin, no, nagmumula, no, sa pagkaalam natin ng ating Panginoong Diyos ang may hawak ng huling pasya, no? Kung ano ang nais ng Panginoong Diyos, yun ang nangyayari, no? God's will always prevail. Ayan. At dito tignan natin ang inspiring character ni Jehoshaphat, no? Si Jehoshaphat ng mabalitaan, no? Mabalitaan niya na mababasa natin ito sa 2 Chronicles chapter 20 verse 3 at saka 12, no? So nang mabalitaan ni Haring Jehoshaphat na darating ang isang malaking hukbo ng mga kaaway para lumaban sa kanila, nakaramdam siya ng takot. Sa atin, no, normal siguro na makaramdam tayo ng takot pang samantala kasi nature natin, no, meron tayong ganong mararamdaman. Ngunit sa halip, no, na magpanik siya, agad niyang ibinaling ang kanyang mukha sa paghahanap sa ating Panginoon at nagpahayag siya ng kanyang pagtitiwala sa pamamagitan ng panalangin. So, ito yung sinasabi natin na huwag matatakot. So, it doesn't mean na kung nakaramdam ka ng pagkatakot ay mahina ang faith ko, ay mahina yung loob ko. Kung naramdaman natin to, ilapit natin agad sa Panginoong Diyos. Katulad ng ginawa ni Haring Jehoshaphat, no? Na inilapit niya ito agad sa Panginoong Diyos. Hinanap niya, no, ang presensya ng Panginoong Diyos at doon niya sinabi. Pagkasabi niya, no, ibig sabihin noon, nawala na yun sa kanya kasi inangat niya na sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, yun yung huwag tayong matatakot, no? Sabi niya nga, O aming Diyos, hindi namin nalalaman ang aming gagawin, kundi ang aming mga mata ay nakatuon sa iyo. Amen. Napakagandang panalangin, no? So, hindi niya alam kung anong gagawin, pero yung focus niya ay nasa Panginoong Diyos. At dahil dito, binigyan sila ng Panginoong Diyos ng tagumpay na walang labanan. So, no, hindi umabot sa labanan, no? Naging matagumpay na sila. So, napakagandang example, no, sa atin itong buhay ni Haring Jehoshaphat. So, ngayong araw na to ang hamon sa atin, no? The anchor prayer.
kung may marinig tayo na mga nakakabahalang balita, so isang nakaka-stress na sitwasyon o mabigat na problema, no, na dumating sa atin ngayong araw na to, ang gawin natin, ipanata natin, no? Huwag muna tayong mag-react, no, sa takot. Ibig sabihin, kung makaramdam ka man ng takot, it's normal, pero don't give in. No, yan. Wag mong hayaan na makonsume ka nito. So, tumigil ka sandali, ituon mo, no, yung mga mata sa Panginoong Diyos. Tulad ng ginawa ni Haring Josaphat, hinanap niya ang Panginoong Diyos, no? Tinuon niya yung kanyang paningin sa ating Panginoong Diyos. At tayo, no, ganun din ang gawin natin. Hanapin natin ang Panginoong Diyos, i-focus natin yung ating paningin sa Kanya, at sabihin natin, no, sa ating sarili, no, sabihin natin sa ating Panginoong Diyos, no, na nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Hindi ako matatakot. Ayan. Amen. Alam nyo, ang mga masamang balita at pagsubok ay bahagi ng buhay natin. Hindi natin yan pwedeng iwasan. Lahat tayo ay nakakaranas niyan. Ngunit, hindi kailanman maghahari ang takot sa ating mga puso kung ang Panginoong Diyos ang nandito sa ating puso. Kaya sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Kanya, nagiging matatag tayo sa gitna ng anumang mga bagyo o hamon sa ating buhay. Amen. Amen. Napakagandang paalala po ito sa atin sa araw na ito, no? Lalo na masama yung panahon, no? Ano man yan, ang Panginoong Diyos ang siyang mag-iingat sa atin. So muli, a blessed day po sa bawat isa. Bago tayo magtapos dito sa ating devotion, tayo po ay umupo at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagpapatibay ng aming pananampalataya, na patuloy na nagpapaalala sa amin, Panginoon, na ang aming kagalakan ay nasa iyo, at kailangan lamang namin ibigay sa iyo ang aming tiwala, ituon sa iyo ang aming mga isip, at anumang mga dumarating sa amin na mga pagsubok o mga problema sa buhay, ikaw po nawa, Panginoon, ang tumulong sa amin at magkaloob sa amin ng kalakasan na harapin ito at mapagtagumpayan ang mga ito. Ama, patuloy mo pong ingatan at i-bless ang bawat isa sa amin at gawin kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat, mapagpalang araw sa ating lahat, at pasensya na po, no, dahil nawalan kami ng internet connection kanina, pero we are happy na ito ay nagampanan naman natin sa araw na ito. At again, to God be all the glory. Take care and God bless.